Marami na naman. Amoy ko na ang mga bagong sibol sa kabilang baryo. Huwag na lang kaya. Naawa ako sa mga magulang. Mas mabuting manahimik muna tayo. Mahina ka talaga, aking mahal. Ilang taon na tayong hindi nakakapagpiesta. Isa lang naman ang kailangan. Isang bata na walang nakakakita. Pero narinig kong may bagong albularyo sa bayan. Baka alam na nila ang tungkol sa atin. Handa ako sa kanila. Wala pa ring tatalo sa atin. Amuyin mo ang hangin, mahal. Ang amoy ng takot. Ang amoy ng sariwang laman. Isang kwento na naman ang ating maririnig mula sa probinsya ng Cebu taong 1988. At ako si Clara at ito ang aking kwento. Sa isang liblib na baryo, malayo sa siyudad, may mga kwentong paulit-ulit na binubulong ng mga matatanda. Mga kwentong pilit itinatago. Pero hanggang ngayon, kinakatakutan. Ang gabi ay tahimik. Halos walang tao sa kalsada. Ngunit may nararamdaman ang mga bata sa dilim. Ang mga mata ng nakatagong nilalang ay nakamasid at ang kanilang presensya ay hindi matatawaran. Rico, naramdaman mo ba? Parang may nakatingin sa atin. Huwag kang mag-alala, Clara. Baka lang imahinasyon natin iyon. Pero Si Clara ay biglang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay nag-iikot sa paligid, naghahanap ng pinanggagalinan ng kakaibang tunog. Rico, narinig mo yun? Parang may bumubulong sa tabi ng puno. Shh! Huwag kang magsalita ng malakas. Baka may makarinig sa atin. Si Nanay Marita sa Tatay Dodong lang pala. Mga bata, huwag kayong lalabas ng gabi. May mga nilalang sa paligid na hindi pangkaraniwan. Walang makakaalam kung ano ang nangyayari sa dilim. Dapat maging maingat kayo. Opo, uuwi na po kami. Kala ko kung ano na. Sa mga araw na lumipas, si Clara at Rico ay naglakad pauwi galing sa pagtitinda. Dito ay parang may nagmamasid sa bawat hakbang nila. Ang mga anino sa dilim ay nagiging mas matindi at ang katahimikan ay parang may dalang banta. Rico, naramdaman mo? Parang may nagbabantay sa atin? parang... Oo. Ngunit hindi natin makikita. Dapat maging maingat tayo. Rico, tingnan mo yun. Parang may anino sa tabi ng ilog. Lumayo tayo! Mabilis! Hindi ito normal. Mga bata, huwag kayong lalapit sa ilog. Nararamdaman ko ang kakaibang presensya. May nananabik sa dilim. Bakit ngayon pa? Bakit nandito ang matandang albularyo? Halika na. Hindi natin kakayanin. Meron siyang dalang asin at bawang. Mukhang handa sila sa pangyayari. Hindi ko palalagpasin ang gabi na to nang hindi tayo nakakakain. Humanda ka. Atake tayo! Huwag kang magmadali. Hoy, teka! Bumalik ka dito! Dodoy,
Ihanda mo ang gamit. Nararamdaman ko, papalapit na sila. Protektahan ang mga bata. Sige, nakahanda na ako. Mga bata, magtago kayo sa likuran ko. Madali kayo. Teka, ano pong nangyayari? Anong papalapit sa atin? Isang nilalang na hindi tao. Isang halimaw na gawa ng dyablo. Pero huwag kayong mag-alala mga bata. Ipikit nyo lamang ang inyong mga mata. Huwag kayong aalis sa tabi ng Tatay Dodoy nyo kahit anong mangyari. Biglang may narinig silang malalakas na yabag sa tuyong dahon at isang puno nakita nila ang nakakapanindig balahibo, isang aswang. Ikaw pala ang sikat na albularyo. Pero kakayanin mo ba ang isang katulad kong pinuno ng mga aswang? Ang mga mata ng bata ay nagliliyab sa takot at kahit sina Lola Marites at Mang Dodoy ay hindi makapaniwala sa nakita nila. Ang aswang ay nakatayo sa dilim, nakangiti, handang umatake. Rico, ang laki ng nilalang na iyon. Anong gagawin natin? Dapat lumayo tayo. Pero hindi tayo pwedeng tumakbo ng basta-basta. Mga bata, huwag kayong kikilos ng mag-iisa. May paraan para maprotektahan tayo. Pero dapat kalmado kayo. Maganda kayo. Hindi ito ordinaryong nilalang. Ang dilim ng kakahuyan ay nagmistulang entablado ng labanan. Si Mang Dodoy ang lalaban, ang albularyo, nakatayo sa harap ng mga bata at binusbusan niya ng asin at bawang ang kalsada paikot sa kinatatayuan nila habang tila may ritual ang babaeng albularyo para lumakas si Mang Dodoy. At ang aswang ay mabilis na sumugod at agad namang binunot ni Mang Dodoy ang kanyang itak. Akala mo kaya mong protektahan ng mga bata? Hindi kita papayagan! Lumayo ka! Nagpalitan ng mabilis na atake at depensa ang dalawa. Ang espada ni Mang Dodoy ay kumislap sa liwanag ng buwan, habang ang aswang ay gumagalaw ng mabilis, parang anino sa gabi. Ang bawat suntok at hampas ay may kasamang alingaw ng lakas at galit. Yan lang ba ang kaya mo, ha? Hindi mo ko kaya, tanda! Hindi ka pa ba tapos sa orasyon mo? Masyadong malakas ang aswang na to kumpara sa karaniwan. Tapos na! Ito na! Umalis ka, Dodong, madali! Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit nakatayo ka lang dyan? Tulungan mo ako! Sinabi ko naman sa'yo, huwag tayong magmadali. Magtatawag ako ng mga kasama. Huwag mo rin akong patayin. Hindi ko kayang mawalan ngayon. Hindi dapat binubuhay ang mga katulad mo. Kailangan mong mawala. Madali, Dodong. Alalayan mo ang dalawang bata. Aalis na tayo bago pa nila tayo abutan. Bilis, halina kayo. Kinabukasan, kahit ang araw ay sumisilip sa kagubatan, sina Clara at Rico ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari kagabi. Ang mga mata nila ay punong-puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit buti na lang at andyan si Lola Marites at Mang Dodoy, nakabantay at handang protektahan sila. Rico, hindi ko pa rin mawari. Ang aswang, nandyan pa rin sa isip ko. Alam ko, Clara.
Pero kailangan nating magpatuloy. Lumipas ang panahon at lumipat na sila Clara at ang kanyang pamilya sa ibang lugar upang makalayo sa banta ng mga aswang. Ngulit hanggang ngayon, nakatanim pa rin sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari noong siya'y bata pa lamang. Nabalitaan niya rin na ang mag-asawang albularyong tumulong sa kanila ay pumanaw na. At ngayon, si Clara ay may sarili ng pamilya. Ngunit sa kanyang puso, ang mga alaala ng gabing iyon ay hindi na kailanman mabubura. At dito nagtatapos ang isang kwento ng takot at katapangan. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na may mga lihimang dilim at may mga alaala na habang buhay na mananatili. Isa na namang kwentong ating napakinggan. Kung mayroon ka ring karanasan o kwento ng hiwaga at kababalaghan, dapat yan marinig. Huwag kalimutang mag-like, share at follow. Salamat mga kakwento!